Nagsisimula ang kwento sa isang high school student na nagngangalang Tommy Riley. Sa ilang kadahilanan, napilitan siyang lumipat at magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang ama. Ngunit ang kanilang bagong tahanan ay nasa isang mapanganib na lugar kung saan malayang gumagala ang mga gang. Sa unang araw ni Tommy sa kanyang bagong paaralan, isang grupo ng mga lokal na kabataan ang sumusubok na guluhin siya. Ang masama pa, kaklase pala niya ang 3 bully na nangaasar sa kanya kanina. Bilang isang bagong transfer student, ayaw ni Tommy na magdulot ng anumang gulo. Kaya kapag sinabihan siya ng 3 bully na lumipat ng upuan ng 3 beses, sumunod siya. Ngunit sa ika-4 na pagkakataon na sinabihan siya ng mga ito na lumipat, nagsimula siyang maubusan ng pasensya. Sa pagkakataong ito, kahit na hinihiling nila na lumipat siya, nananatili si Tommy, dahilan para mainis ang mga maton. Nang malapit ng sumiklab ang labanan, pumasok ang guro, sinabihan ng lahat na maupo. Kahit na nagbanta ang mga bully na haharapin nila ito mamaya sa recess, hinayaan niya ito. Sa panahon ng pahinga, muling hinarap ng mga maton si Tommy. Sa pagkakataong ito ay isinama ang kanilang mga kaibigan. Ngunit muli, naligtas si Tommy ng isa pang grupo ng mga miyembro ng gang na humarang sa kanilang paghaharap. Ang tunggalian ng gang ay isang tunay na isyu sa paaralan at ang mga away ay regular na nangyayari. Katulad ngayon, kapag ang mga pinuno ng 2 gang ay nag-usap sa harap ng ibang mga estudyante. Ang isa sa kanila ay walang pagdadalawang isip na naglabas ng matalas na sandata sa laban. Ngunit bago maipahayag ang isang panalo, ang mga guro ay nagpakita at ang tunggalian ay nakansela. Samantala, habang pauwi si Tommy sa kanyang bahay, sinalubong siya ng 2 tao na naniningil ng utang. Ang dahilan kung bakit siya at ang kanyang ama ay lumipat sa bagong lugar na ito ay dahil ang kanyang ama ay nakaipon ng isang malaking utang sa pagsusugal pagkatapos mamatay ang ina ni Tommy. Ngayon, dahil sa problema ng kanyang ama, kailangang harapin ni Tommy ang 2 debt collector na sumulpot sa kanyang bahay na may hawak na mga baril. Sa kabutihang palad, hindi nila siya sinasaktan. Nagbanta lamang sila na dapat bayaran ng kanyang ama ang 2 linggong overdue na utang. Kinagabihan, nagising si Tommy sa pagbabalik ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay mabait sa kanya, nagtatanong tungkol sa kanyang unang araw sa bagong paaralan. Sa puntong ito, nagpasya si Tommy na magsinungaling, na sinasabi na ang lahat ay naging maayos. Ngunit hindi naniniwala ang kanyang ama. Nararamdaman niyang may itinatago si Tommy. Dahil wala nang choice si Tommy, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa 2 debt collector na dumating kaninang hapon. Nang marinig ito, labis na ikinalungkot ito ng kanyang ama. Napagtanto niyang nagkamali siya na sumira sa buhay nila. Nangako siya kay Tommy na aayusin niya ang lahat. Binanggit niya na nakahanap siya ng trabahong may mataas na sweldo sa ibang lungsod na magbibigay daan sa kanya na bayaran ng utang at mapabuti ang kanilang sitwasyon sa pananalapi. Sa kabilang banda, walang pakialam si Tommy na mamuhay ng mag-isa kahit sandali. Sa bagay, matanda na siya para alagaan ang sarili niya. Upang mapagaan ang pasanin ng kanyang ama, kumuha siya ng trabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang lokal na restaurant na pinamamahalaan ng mga magulang ng kanyang kaklase. Ngunit isang gabi, ang mga maton mula sa paaralan ay nagpakita sa restaurant. Sa sandaling makita nila si Tommy na nagtatrabaho doon, nagpasya silang harapin siyang muli. Sa una, sinusubukan ni Tommy na tiisin ang kanilang mga provokasyon. Ngunit kapag itinulak nila siya sa lupa at kutsain na may mga nakakatuwang ngiti sa kanilang mga mukha, hindi na niya ito natiis. Agad siyang tumayo at sinuntok ang 2. Nang malapit na niyang pabagsakin ang pangatlo, biglang pumasok ang isang matandang estranghero sa eksena at itinigil ang laban. Ang matandang ito pala ay si Jack, isang local boxing promoter. Sinabi niya na gusto niya ang estilo ng pakikipaglaban ni Tommy at nag-aalok sa kanya ng pagkakataong makipagkompetensya sa isang illegal na underground boxing match. Handa si Jack na bayaran siya ng $600, ngunit tumanggi kaagad si Tommy. Humihingi si Tommy ng $1,050 para sa kanyang laban. Kung si Jack ay hindi handang magbayad, maaari siyang maghanap ng iba na tatanggap sa kanyang alok. Matapos ang isang mahigpit na negosasyon, sa wakas ay sumang-ayon si Jack sa kanyang mga tuntunin at nagkamay sila habang nasa harap ng anak ng may-ari ng restaurant na si Don. Kinabukasan, binisita ni Tommy ang underground fighting venue kung saan ipinakilala siya ni Jack kay Noah. Sasanayin ni Noah si Tommy at aasikasuhin ang lahat ng kanyang pangangailangan. Ang unang payo ni Noah ay parang digmaan ang laban na kanyang papasukin. Ang pagiging patas sa ring ay hindi mahalaga dahil walang ibang nagmamalasakit dito. Higit pa rito, haharapin ni Tommy si Black Death, isang manlalaban na kilala sa paglalaro ng marumi. Nakakagulat, nakasalubong ni Tommy ang kanyang kaklase na si Romano, na nabigla nang marinig na si Tommy ay kailangang harapin si Black Death sa kanyang unang laban.
Pinayuhan ni Romano si Tommy na mag-ingat sa kanang kamay ni Black Death kapag nakikipaglaban. Isinasapuso ang payo ni Romano, humakbang si Tommy sa ring, ang lahat ng tao ay tumataya kay Black Death para manalo, at lahat ay nagsimulang sumigaw nang pumasok siya sa arena. Hindi nagkakamali si Noah. Mula sa sandaling magsimula ang laban, si Black Death ay nagsimulang lumaban ng marumi. Inatake niya si Tommy gamit ang siko, dahilan para magdugo ang kanyang ulo. Hindi pa ito nagtatapos doon, habang si Black Death ay nagpakawala ng isang buong puwersang suntok sa sensitibong bahagi ni Tommy. Sa kabila ng mga maruruming taktika, binabaliwala ng referee ang lahat. Pagkatapos ng lahat, sa ring na ito, kahit ano ay pinapayagan. Ngunit pagkaraan ng ilang oras, nagsimulang mapagod si Black Death na nagbibigay kay Tommy ng pagkakataon na maglunsad ng isang serye ng mga pag-atake na kalaunan ay nagpatumba sa kanya. Nanalo si Tommy sa laban na iniwan ng karamihan, ang mga tumataya at ang mga namumuhunan na hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nang itaas ni Tommy ang kanyang kamay bilang tagumpay, ang mga tao ay sumisigaw para sa kanya. Kinabukasan, ipinatawag si Tommy para makipagkita sa amo ni Jack, si Mr. Horn, para kunin ang kanyang bayad. Gayunpaman, malinaw na gusto ni Mr. Horn ang pagganap ni Tommy mula sa nakaraang gabi, kaya inanyayahan niya si Tommy na bumalik at lumaban muli para sa kanya. Tinanggihan ni Tommy ang alok na nagsasabi na gusto lang niya ang $1,150 at wala nang iba pa. Isang araw, nag-cross ang landas ni Tommy at Don na hindi maitago ang kanyang pagkabigo nang malaman niyang pinili ni Tommy na maging isang underground fighter. Gayunpaman, nang malaman na isang beses lang siyang lumaban, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Walang interes si Tommy na maging isang full-time na manlalaban, ngunit nagbago ang lahat ng hilingin ni Jack kay Tommy na makipagkita muli kay Horn sa hapong iyon. Pagkatapos ng ilang maliit na usapan, inihayag ni Horn ang katotohanan. Yung dalawang debt collector na bumisita kay Tommy ay nagtatrabaho para sa kanya. Ang masama pa, ang ama ni Tommy ay nagsimulang magsugal muli at ang utang ay tumaas na ngayon sa $15,000. Pero may solusyon si Horn, isang paraan para madaling mabayaran ang utang. Ang kailangan lang gawin ni Tommy ay lumaban para sa kanya para sa ilan pang laban. Gaya ng inaasahan, tinanggap ni Tommy ang alok na bayaran ng utang ng kanyang ama. Sa kanyang pag-uwi mula sa lugar ni Horn, aksidenteng nasaksihan ni Tommy ang kanyang kaklase na si Lincoln na tinambangan ng isang grupo ng mga miyembro ng gang. Determinado na tumulong, sumali si Tommy sa laban, ngunit dumating ang ibang mga gang at napilitang tumakas mula sa mga tumutugis na miyembro ng gang. Pagkatapos nilang makatakas, nag-usap sina Tommy at Lincoln at ipinahayag ni Lincoln na, sa kabila ng kanyang murang edad, mayroon na siyang asawa at anak. Kaya naman, tulad ni Tommy, pinili ni Lincoln na kumita ng pera sa pamamagitan ng pagiging underground boxer para suportahan ang kanyang pamilya. Nang maglaon ng gabing iyon, nagpasya si Tommy na panoorin ang laban ni Lincoln. Ang kanyang bagong kaibigan ay tila dehado sa kanyang mas malaking kalaban. Ngunit sa huli, nagawa ni Lincoln na baligtarin ang laban ng mabilis at manalo sa laban. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Tommy ang pag-usisa niya kay Horn. Kaya, pagkatapos ng laban ni Lincoln, pumunta si Tommy sa bahay ni Noah para magtanong tungkol sa background ni Horn. Si Horn pala ay dating boksingero na nanalo pa sa World Heavyweight Championship. Ang mas kahanga-hanga, isang beses lang siyang natalo sa buong boxing career niya. Matapos ang pagkatalo na iyon, agad siyang nakaganti sa isang rematch na nagdulot ng habang-buhay na pinsala sa kanyang kalaban. Ngunit sa huli, kahit na ang hindi kapanipaniwalang boksingero na ito ay kailangang magretiro pagkatapos magdusa ng malubhang pinsala sa binti. Sa kabila ng maraming operasyon, sa oras na gumaling ang kanyang binti, tapos na ang kanyang prime years. Siya ay masyadong matanda upang bumalik sa ring, kaya nagpasya siyang maging isang boxing promoter, isang trabaho na nagdudulot sa kanya ng maraming pera nang walang panganib na mapinsala. Ilang araw na ang lumipas mula noong huling bumisita si Don kay Tommy habang siya ay nagsasanay. Nag-aalala na siya dahil hindi siya nagpapakita sa school nitong mga nakaraang araw. Sa kalaunan ay ibinahagi ni Tommy ang tungkol sa mga problema sa pamilya na bumabagabag sa kanya at kung paano siya pinilit na bumalik sa ilegal na boxing ring. Sa kabutihang palad, naiintindihan ni Don ang kanyang sitwasyon at mas naging malapit sila. Ang buhay ay tila mas naging mahusay kaysa kailanman pagkatapos ni Tommy maging isang underground fighter. Si Don ay palaging nasa tabi niya sa kanyang mga kaganapan at nagsimula sila ng isang romantikong relasyon. Bukod dito, nagkakaroon siya ng malapit na pagkakaibigan kina Romano at Lincoln kung saan sabay silang nagsasanay at kumakain sa labas araw-araw. Gayunpaman, dumarating ang trahedya sa isang laban na kinasasangkutan ni Romano. Nang gabing iyon, nakaharap ni Romano ang isang kalaban na nagngangalang Shortcut na hindi kasing husay niya.
Nang ibabaw si Romano sa laban sa simula, ngunit nang umabot sa ikalimang round ang laban, si Shortcut ay lihim na naglagay ng isang misteryosong likido sa kanyang gloves. Kapag nagpatuloy ang laban, niyakap ni Shortcut si Romano sa isang chokehold na pinipilit niyang malanghap ang anumang nasa gloves. Sa sandaling bitawan ni Shortcut ang kanyang pagkakahawak, nagsimulang lumabo ang paningin ni Romano at hindi na siya makalaban ng maayos. Sinasamantala ito ni Shortcut at brutal na binugbog siya. Kahit na dinudugo na si Romano, si Shortcut ay hindi nagpapakita ng mga senyales ng paghinto na parang natutuwa siya sa proseso ng pagpapahirap sa kanyang kalaban. Mula sa gilid, nasaksihan ni Tommy ang kilabot na nangyayari sa ring at hindi na niya ito matiis. Sa pagpapakita ng referee na walang intensyon na ihinto ang laban, tumakbo si Tommy sa kampana at siya mismo ang humampas nito na pinilit na tapusin ang laban. Sa kasamaang palad, si Romano ay bumagsak na at wala nang malay sa sulok ng ring. Pag-uwi ni Tommy, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama na parang normal lang at walang nangyari. Tinanong lamang ng kanyang ama kung kumusta na si Tommy at ipinaliwanag niya na kailangan niyang ipagpaliban ang kanyang pagbabalik dahil mayroon siyang hindi natapos na gawain na dapat niyang asikasuhin. Kinabukasan, binisita ni Tommy si Romano sa ospital, ngunit sa kasamaang palad, wala pa ring malay ang kaibigan. Idineklara siyang brain dead ng mga doktor. Siyempre, hindi basta-basta hahayaan ni Tommy na makalakad ng malaya ang responsable sa kalagayan ni Romano. Ang kanyang pagkakataon para sa paghihiganti ay dumating sa wakas kapag nakaharap niya si Shortcut sa ring. Is he dead yet? I mean, he dead, ain't he? Muli, sinubukan ni Shortcut na gawin ang kanyang maruming panlilinlang kay Tommy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito gumana. Nakita ni Tommy kung paano inilagay ni Shortcut ang likido sa kanyang gloves sa pakikipaglaban kay Romano. Kaya nagpa siya din si Tommy na gumawa ng maruming pag-atake sa kanyang kalaban, sinuntok si Shortcut sa singit, dahilan upang mapaiyak siya sa sakit. Pagkatapos ay nagpakawala si Tommy ng sunod-sunod na walang awa na suntok na hindi nagpapakita ng awa. Sa huli ay nanalo si Tommy sa laban sa unang round. Sa pagkawala ni Romano, si Lincoln na lang ang natitirang malapit na kaibigan ni Tommy. Ngunit isang araw, may nangyari kay Lincoln habang nagsasanay. Biglang nanghina ang kanyang katawan at sa hindi malamang dahilan, bumagsak siya. Lumalabas na nagkaroon siya ng matinding tama sa ulo noong nakaraang linggo at ngayon, nagpapakita siya ng mga sintomas ng pinsala sa utak. Kaya naman sinabihan siya ng mga doktor na kailangan niyang magpahinga ng hindi bababa sa 3 araw. Kung hindi, nanganganib na magkaroon siya ng permanenteng pinsala sa utak. Ngunit may ibang plano si Horn para kay Lincoln. Nang maglaon ng gabing iyon, nalilito si Tommy nang makitang nakikipaglaban sa isa pang boksingero ang kalaban na dapat niyang labanan. Kaya pumunta siya kay Horn para tanungin kung ano ang nangyayari. Doon ibinunyag ni Horn ang kanyang plano. Gusto niyang kalabanin ni Tommy si Lincoln at pumayag si Lincoln dito. Siyempre, nagalit si Tommy kay Lincoln dahil pumayag siya dito at dahil alam niya ang kondisyon ni Lincoln, hindi siya dapat muling sumabak sa laban at higit sa lahat, natatakot si Tommy na mawalan ng isa pang kaibigan. Ngunit anuman ang sabihin niya, determinado si Lincoln na ituloy ang laban. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang malaking pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili kay Horn na nangako na iaangat siya sa antas ng propesyonal kung siya ay mananalo. Napagtanto ni Tommy na hindi niya mababago ang isip ni Lincoln, kaya sinubukan niyang hikayatin si Horn na kanselahin ang laban. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Lumipas ang araw hanggang sa tuluyang dumating ang laban ni Tommy at Lincoln. Ito ay binuo bilang pinakamalaking laban sa underground boxing circuit at natural, nandyan si Don para makitang lumaban ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, si Tommy ay hindi masigasig tungkol sa laban na isang kaibahan sa agresibong saloobin ni Lincoln. Sa sandaling magsimula ang unang round, naglunsad si Lincoln ng isang todo atake kay Tommy. Samantalang si Tommy naman ay patuloy na dumidepensa. Hindi siya gumaganti kahit mapatumba siya ni Lincoln. Ang kanyang pag-uugali ay ikinagalit ni Lincoln. Kung magpapatuloy ang laban sa ganitong paraan, hindi sila babayaran ni Horn at hindi gusto ni Horn ang mga nakakainip na laban. Ganon din ang nararamdaman ng audience. Sa break pagkatapos ng ikalawang round, sinunggaban ni Horn si Don at binantaan si Tommy na sinasabing kung hindi siya seryosong makipaglaban, gagawin niya ang lahat ng gusto niya sa kanya. Ngunit sa anumang kadahilanan, tumanggi si Tommy na tamaan si Lincoln. Ang isang suntok sa ulo ni Lincoln ay maaaring nakamamatay. Sa huli, para bigyang kasiyahan si Horn at ang karamihan, isang suntok lang ang ginawa ni Tommy kay Lincoln. Pagkatapos ay sinubukan niyang kumbinsihin si Lincoln na itigil ang walang kabuluhang laban na nangangatwiran na kahit na mamatay ang isa sa kanila, walang pakialam si Horn. Pera lang ang iniisip niya.
Ngunit tumugon si Lincoln sa lahat ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang ulo. Sa puntong iyon, sumuko si Tommy sa pagsisikap na hikayatin si Lincoln. Kung si Lincoln ay sobrang desperado para sa pera ni Horn, si Tommy ay handa na gawin ang lahat sa kanya. Ngunit sa sorpresa ni Tommy, sa wakas ay napagtanto ni Lincoln ang katotohanan sa kanyang mga salita. Parang hindi ito tama, hindi sila dapat nag-aaway. Kaya, pinili ni Lincoln na ihinto ang laban nang hindi ito tinatapos na ikinadismaya ng madla. Si Horn ay bigo, ngunit higit sa lahat, siya ay galit na galit. Pumunta siya sa ring at sinabi kay Lincoln na tapusin ang laban. Gayunpaman, tumanggi si Lincoln. Ipinahayag niya na mula ngayon, wala na siyang pakialam kay Horn. Ang desisyong ito ay tila nagtutulak kay Horn sa gilid. Walang sabi-sabi, sinuntok niya si Lincoln sa ulo na pinalipad siya palabas ng ring. Sa ngayon, sapat na ang nakita ni Tommy. Napagtanto niya na sumusobra na si Horn. Oras na para turuan siya ng leksyon upang ipakita sa kanya kung gaano kasuklam-suklam ang kanyang mga aksyon. Dahil dito, pumasok si Tommy sa ring at hinamon si Horn sa isang tunggalian. Kung mananalo si Tommy, kailangang bayaran ni Horn ang utang ng kanyang ama. Ngunit kung mananalo si Horn, si Tommy ay magtatrabaho para sa kanya magpakailanman. Sumasang-ayon si Horn sa mga tuntunin, ngunit nagdagdag ng isang kondisyon. Maglalaban sila ng walang gloves. Bilang dating kampyon sa boxing, si Horn ay may maraming karanasan na nagbibigay sa kanya para mas lumamang. Malinaw ito sa kung paano niya kinukutsa at pinapahiya si Tommy sa mga unang yugto ng laban. Ngunit ang pagmamataas ni Horn ay naging kanyang pagbagsak. Maaaring bata pa si Tommy, ngunit matalino siya. Mabilis niyang natutunan kung paano kontrahin ang mga galaw ni Horn gamit ang kaalamang iyon para baligtarin ang laban. Una, sadyang hinayaan ni Tommy na tamaan ni Horn ang kanyang ulo na nagresulta sa pagkabali ng isa sa mga daliri ni Horn. Pagkatapos, itinulak ni Tommy si Horn sa kanyang galit tulad ng ginawa sa kanya ni Horn sa simula ng laban. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga reaksyon ni Horn, napagtanto ni Tommy na ang galit ay ang kanyang kahinaan. Ngunit ang taktikang ito ay hindi sapat upang manalo. Kaya, si Tommy ay nagkunwaring nabali ang kanyang kanang braso dahilan para maging kampante si Horn. Sa perpektong sandali, naghatid si Tommy ng isang malakas na suntok sa mukha ni Horn na sinundan ng 13 pang strike na nagpatumba sa kanya ng tuluyan. Sa pagkatalo ni Horn, sa wakas ay nakalaya na si Tommy at ang kanyang ama sa kanilang utang. Nagtatapos ang pelikula sa pagdiriwang ni Tommy ng kanyang tagumpay kasama sina Lincoln at Don. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.